Maulang araw po sa lahat. Wala nga po palang pasok ngayon sila Aryang dahil malakas nga po yung hangin at yung ulan. Nagpaparamdam na nga yung bagyong Opong dahil malakas nga talaga yung hangin at yung ulan dito tapat sa amin. Kaya bang nag-aasikaso si Aryang ng mga gamit niya, ako naman ay nanonood ng balita. Nakasara nga po lahat ng pinto at ng bintana dahil nga po kapag hindi mo nga po isara, lahat nga po ng ulan ay papasok na rin sa loob ng bahay. Kinakabahan na nga din po talaga ako sa bagyong to. Buti na lang talaga yung bahay namin ay nakatago nga po sa laot. Kung hindi, nako, nakaka-nervyos talaga kapag ganitong tigbagyo. Kaya ang ginawa na nga lang ni Aryang, total wala naman pasok, ay inayos nga po niya lahat ng mga papel at mga gamit niya pang school. At ako nga po ay pinagpatuloy ko na nga din po yung pagagansilyo ko. Gusto nga po sana lumabas ni Aryang, kaso sabi ko wag na kasi nga sobrang lakas ng hangin at ng ulan. Sabi ko kako baka mabasa nga lang siya sa pabalik-balik niya dito sa tulay. Kaya ang ginawa na nga lang niya ay nagligpit na lang ng nagligpit ng mga gamit niya. Sabi ko sa kanya, tanggalin na niya lahat ng mga activities na natapos na niya or napacheck niya sa teacher niya. Kahapon kasi pag uwi niya, halos kayakin na nga ng mukha niya dahil sobrang bigat nga daw ng kanyang dalahin or ng kanyang dinadala sa bag. Paano ba namang hindi bibigat? Ba naman lahat ng mga activities na tapos na hindi niya tinatanggal sa bag niya? Ganon din yung mga notebook niya na pang morning at pang afternoon, idinadala niya lahat. Naglakad na nga lang din siya kahapon kasi wala na nga din daw tricycle nung tanghali. Hindi na nga din siya nasundo ng papa niya dahil nga may pinuntahan din. Kaya nga siguro sumakit yung likod niya dahil nga sa dami ng laman ng bag niya. Sabi ko kasi sa kanya tuwing morning ay tanggalin niya yung notebook na pang afternoon at pag afternoon tanggalin niya yung notebook na pang morning para hindi nga mabigat sa bag. At pagkatapos niya nga magligpit ng mga gamit niya, tinuruan ko na nga siya magansilyo kasi nga sabi ko kapag may mga project kayo na ganito, alam mo na kung paano magsimula. At kung minamalas ka nga naman, naabutan pa talaga kami ng brownout na dalawa kung saan nagtuturuan kaming dalawa magansilyo, dun pa talaga nag-brownout kayo talaga ha. At buti na lang talaga ay nakabili ako ng solar light, kung hindi sobrang dilim talaga dito sa loob, halos hindi kami makitang dalawa. At yan nga po, pagkatapos ko nga po siyang turuan magansilyo ay tinuruan ko na naman siya magbasa dahil nga kahapon ay nag-meeting kami at sabi nga ng mga teacher, alalayan daw namin yung mga bata magbasa dahil medyo mahina at mabagal pa nga sila. At syempre, pagkatapos magbasa, pwedeng na siya mag-cellphone kasi nga yun ang aking rules and regulation. Hindi ka makaka-cellphone kung hindi ka magbabasa or magliligpit ng mga gamit mo. At nung sumakit na nga din yung bato ko kagagansilyo, ay nakihiga na nga din ako sa kanya at nakinood ng pinapanood niya. O siya, sige, hanggang dito lang po muna yung video namin. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless at ingat ang lahat. Thank you!